Ayan na naman. Gumigimik na naman po si Inday Takaw, si Sara Duterte. No, wag pong maniniwala dito sa mga gimmick. Mga gimmick budol moves ni Inday Takaw Sara Duterte na gumastos ng 125 million confidential fund sa loob lang ng 11 days. Ano ang huling gimmick ni Inday Takaw? Ayun po. Paakyat-akyat po ng bundok dyan sa Cebu. Dyan sa Dalagete, Cebu. Ay talaga nagpa-photo op si Inday doon. Picture. Ayan. Siya'y naka-hiking, umakyat ng bundok. Para daw sa turismo, para daw sa tourism, ha? At nung pagdating doon sa taas ng bundok, ay kamay-kamay sa mga magsasaka doon, sa mga taga roon. Alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, huwag tayong nagpapadala sa mga bula-buladas at sa mga paeksena ng mga Duterte na mag-ama na yan. O kung si Duterte pakain-kain kunwari sa mga kare-karinderya, ito naman si Inday pa-hiking. Matindi ka Inday talaga, no? Pero hindi pa rin nagpapaliwanag saan ginastos ang 125 million confidential fund. Diba? Kaya tayo talagang binabanatan natin kasi nambubudol na naman Nambubudol na naman. Ngayon, ganyan na mga gimmick nila. Pa-hiking. Daming trabaho. Vice President siya. Tapos DepEd Secretary. Ngayon, nagpo-promote para daw sa tourism. Baba? Gusto rin pala sa Department of Tourism ni Inday. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ang sinasabi lang natin, talagang matinik sa propaganda itong mga Duterte. Siguro may mga PR yan ng mga advisor. Sinasabi, dahil masyado na silang naging mabaho nitong mga nakaraang buwan. Dahil nabulgar na nga yung mga daang milyon na confidential fund nila. Ng kanyang tatay na ginamit sa pagpatay ng tao, na inamin ng tatay niya. At pagkatapos, Inday Takaw naman, 460 million. Ang confidential fund niya nung siya'y nasa Davao. Taon-taon, mayor pa lang yan. Di ba? Meron pang question ngayon yung COA tungkol naman sa development fund niyan ng City Hall ng Davao. Bago na naman yung development fund. May iba pa yung confidential fund. Ang confidential fund ni Inday, 460 million taon-taon nung mayor yan ng Davao. Kahit may pandemic, kahit may COVID, walang COVID kay Inday, may 460 million siya. Yan po yung mga bagay na huwag natin kakalimutan, mga kababayan. So huwag tayong magpapadaan, huwag tayong magpapaloko, magpapabudol sa mga photo ops. Mga kunwaring kakamay sa mga mahihirap na tao, nakikipag-usap sa mga magsasaka, mamumundok, kunwari nag-hiking, ang mga damit ay mga karaniwang damit. Huwag po tayong nagpapaloko. Kahit po sa tatay niyang manluloko din, pakain-kain sa karinderya, huwag po tayong nagpapaloko. Ayan ang mga gimmick nila Inday, marami pang gagawing gimmick yan. Sigurado po tayo doon, mga kabunyog, mga kababayan. Marami pang gagawing gimmick yung pamilyang Duterte na yan para talagang bawiin, no? Pabanguhin na naman ang kanilang napakabahong pangalan na nabulgar. Na sila din naman talaga ang nagbubulgar sa sarili nila. At sila'y nabubuking, nabubuking sila, no? Wag tayong maniniwala ng mga simpleng tao yan. Hindi po mga simpleng tao ang mga Duterte. Sila po'y mga trapong mababaho na mga magnanakaw, na mga abusado. Mamamatay tao pa si Rodrigo Duterte na inamin na naman niya. Inamin ni Rodrigo Duterte yan. At yang si Inday Takaw ay madami na ring record ng hindi lamang sa pera, hindi lang sa confidential fund, kundi kahit ang ugali niyan ay reyna-reynahan po yan, na napakpangan ng sheriff yan. At kahit po yung simpleng sila ay siga-siga sa buong Pilipinas, akala nila ang buong Pilipinas ay Davao.
na sila ay siga-siga na kahit mabuking ang kanilang mga kabalbalan tungkol sa kwarta ng bayan, daang-daang milyong confidential fund, hindi sila nagpapaliwanag. Kaya ngayon, dinadaan na naman tayo, dinadaan ang maraming Pilipino sa mga budol-budol na mga propaganda at pa-picture-picture, pa-ekse-eksena para lokohin na naman ang sambayan ng Pilipino. Huwag magpapaloko sa mga Duterte. Yan po ang tandaan natin. Huwag magpapaloko sa mga trapo, lalo na kay Rodrigo Canor Duterte at kay Inday Takaw. Muli ito si Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, lagi po tayo mga hawakan sa katotohanan, tuloy ang laban.